ano yung oras na ibibigay mo para makuha mo to. Tama? Okay. Kita pa ba ako dito? Sige, burahin ko na lang. Burahin ko na lang to. Ito, kanina, is binanggit ko yung tinatawag nating goal setting. Paano mag-goal set? Ito, paano mag-goal get? Tama? Paano makukuha? Paano mag-get? Goal set na, goal getting na tayo. Okay. Kita ba ako sa camera? O sige. Ito yung short term. Siyempre, start muna to. Ito, sample lang po ito ha. Short term goal. Ibig sabihin, 1 month. Sabi natin 1 month ha, 1 month. 1 month. Short term goal, 1 month. For general, ano lang to ibig sabihin, kung kayo po ay medyo kumikita na dito, mga ano na kayo, grand uplines na kayo, or may malaking grupo na kayo, syempre, mag-iiba yung inyong goal. Hindi ito kasi pang nag-uumpisa. Yung mga hindi pa kumikita, or kumita pa, kukunti pa lang kinikita nila, or mga bago pa lang. Okay. Short-term goal, 1 month. Okay. Ideally, pwede ka mag-start sa 10,000. 10,000 muna. 10,000 pesos. Bakit 10,000? Liit naman yan, sir. Pwede nyo taasan. Depende po sa inyo. Kung kaya nyo, depende kasi yan sa psychological wallet. Sa capacity, sa kapasidad nyo. Kung sa inyo, kaya nyo na pala sa team mo, kung meron ka ng existing na team, mani na yung 10,000 sa inyo, ibayin nyo yung goal nyo. Halimbawa, one month, mani na to, baka pwede na sa'yo is 50K in 1 month. 100,000 in 1 month, pwede. Pero ito, ibalik natin dun sa assuming lang na or nag-start pa lang, 10K muna. Para makatotohanan. Di ba, balik tayo dun sa SMART. Realistic. Para realistic, achievable, attainable. 1 month, time-bound. Tama? And clear. Specific. Yan. 10,000. Simple lang yan. Madali lang. Ano ba yung 10,000? Kailangan mo lang dyan, katumbas lang yan ng 3 direct. Ang pinag-usapan po natin dito mga kaibigan, yung leverage marketing. Hindi ito yung traditional na magbubook ka lang na magbook ng ticket. Iba to Pero di ko sinasabing hindi ka kikita sa pag-booking. Pwede rin yun. Kasi pwede tayo, separate kasi yun, separate schedule. Yung sa booking services, iba yun. Pinag-usapan natin dito yung leverage marketing. Ito yung magbibuild ka ng network. Ito yung passive income na sinasabi. No? Okay. 3 direct. Linawin ko ulit, yung mga nandito ngayon sa Zoom na hindi sila after doon sa recruit. Ibig sabihin recruit, ayaw nila. Pwede rin kayo mag-goal. 10,000, 20,000, pwede rin. Pero may iba lang yung plano, may iba lang yung activities nyo. Halimbawa, sige, total nandito na sa topic na to. 10,000, di mag-book ka lang ng 20. Mag-book ka ng 20 packs na ang markup mo, 500 pesos. 500 pesos yung markup mo. 20 packs. Times 20, 500 times 20, meron kang 10K pa din. Ganun lang. Ang point ko lang po mga kaibigan is kailangan, halimbawa, nag-avail ka ng system ngayon, dapat, ano yung gusto mong kitain? Gusto kong kumita ng milyon. Hindi pa nakaka-avail mo lang ngayon, after 1 month, 2 months, hindi ka makikita ng milyon ka agad-agad. Diba? Ngayon, mag-goal set ka ngayon. Magkano yung gusto mong kitain? Yung SMART, specific, realistic, measurable, attainable. Nandun yun.
Kaya ba yung 20 packs in 1 month? Kaya. Kaya yan. Nakabook ka ng 20 tao sa isang buwan with 500 markup, may kita kang 10,000. Ibig sabihin, na-hit mo yung inyong tinarget na goal. Pag na-hit mo yung tinarget mong goal, ano mangyayari? May excite ka ngayon, sa next month mo, tataasan mo na yung goal mo. Hindi na 10,000. Gagawin mo na yan, 20K. Challenging na. Mas challenging. Kaya kailangan mo daw i-challenge yung sarili mo. Bakit? Kasi pag nakontento ka lang, okay na ako, 20 packs, 20 packs, 20 packs, 20 packs. Kailangan daw, bigyan mo ng challenge yung sarili mo. No? Kailangan mo ng upgrade ka, mag-upgrade ka. Kailangan mo na ng 40 packs. Para mahanap mo yung 40 packs, mag-ano ka ngayon? Mag-boosting ka. Pwede ka gumawa ng Facebook page. By the way, mga kaibigan, may topic din tayo sa TikTok marketing, Facebook marketing, paano gumawa ng page. Ituturo po yan. May topic tayo dyan. Basta antabayanan nyo yung ating mga modules, meron tayo mga topic pa dyan. No? Kaya huwag kayong mag-alala. Ituturo natin yan lahat. Yon. Ito yung sa booking lang to ng ticket. Sa booking lang to ng ticket. Okay, balik tayo dito sa mga, actually yung purpose kung bakit tayo may goal setting, hindi lang sa services, di tayo dito nakafocus. Pero sinasabi ko lang, baka kasi may mga nanonood ngayon, ay ayaw ko ng recruit, ayaw ko mag-build ng network. Yun lang sinabi ko, sample pwede. Ilan yung ipapaload mo, ilan yung magpapaload sa'yo, ilan yung bibili ng insurance sa'yo, ilan yung magbabayad ng bills payment sa'yo, para kitain mo kung ano man yung sinet mong goal. Importante kasi may sinet kang goal. Pero this time, yung goal getting, ang itinuturo natin ngayon or topic natin ngayon is about sa pag-network. Ito yung mag-invite ka ng tao. Magbibuild ka ng network, mag-duplicate ka. Okay, balik tayo dun sa 3 directs. Yan. Ang target mo ngayon is 3 direct. Okay. This is you. This is you. Ano ang gagawin mo? Siyempre, habang inaaral mo yung business, kasi importante po mga kaibigan, is kailangan trainings. Kailangan aralin mo yung business. Okay. Target is 3 direct. Pakita natin Meron kang si A, friend A, isa. Friend B, pangalawa. Diba? Magkano yung income mo? Direct referral bonus is 3,000 pesos. Tama. Target ko is 10K. Meron akong 3,000 kay A. Meron akong 3,000 kay B. Meron akong 6,000 na. Tama, 6,000 pesos. Di ba tatlong direct? Meron pa akong si C. Spillover ko. Spillover. Meron pa akong another 3,000. Magkano na? 9,000 na. Di ba yung SMB, isa sa left, isa sa right. Isa sa left, isa sa right, 1,500 SMB. Plus 1,500 SMB, ang total na income ko is 10,500 pesos. Okay? Ano yung target ko? 10,000. Ano yung na-hit ko o income ko? 10,500. Pag may 3 akong direct. Ibig sabihin, malinaw, kung ang goal ko is 10,000, kung ano yung sinet mong goal ito lang, sample lang to. Kung ang goal ko is 10,000, malinaw, ang kailangan kong targetin is 3 directs. Dapat may 3 direct ako ngayong February. January 24 pa lang po ngayon mga kaibigan, meron ka pang, let's say February ka mag-start. Pero wag mo na antayin yung February baka mamaya
Sige, February pa ako mag-start. Bukas, pwede ka na mag-start kung gusto mo. Pwede ka na mag-start. May target kang 3 directs. Wala kang ibang gagawin ngayon dahil ang target mo is 10,000, 3 directs. Ngayon, paano kung ang goal mo is 20,000? Siyempre, kung 20,000 ang goal mo, ang direct mo, 6 or 5. Kasi 3,000, 20,000 ang ano mo eh. 20,000 yung, kita pa ba? 20,000 yung inyong target. Diba? Ang kailangan mo i-direct is 5. Tama. 3 times 5. 6. Mga 18,000. May babangga yon. Mahit mo yung 20,000. Balik tayo sa 10K ha, para malinaw tayo. Ang point ko lang, kung mas mataas yung target mo, tataasan mo yung number of directs mo. No, pero sa mga bago, mga nag-uumpisa, huwag mong taasan yung number of directs. 6 directs, medyo mabigat pag bago ka. Pero yung mga talagang talagang bisa na, 6 directs, yung mga nagbo-boost, mani lang sa kanila yung 6 directs. Kaya nilang 30 directs sa isang buwan. Yung mga nagbo-boost, kaya nila ng 30 directs, 25 directs, 20 directs sa isang buwan. Ito po sa mga bago lang to ha, sa mga bago lang. Para realistic, babalik tayo doon sa SMART. Para realistic, kasi mamaya niyan, pag tinuro natin dito, kailangan mo ng 20 directs. Baka tapos na yung February, nakakadalawa ka pa lang, nakakatatlo ka pa lang, nakakaapat ka pa lang, nakakalima ka pa lang. Hindi mo mahit yung 20 directs, sasabihin mo, ay, ang hirap, ayoko na, ang hirap pala. Tama? Mag-quit ka na. Pero di mo alam, nahit mo pala yung 3 directs, 5 directs. Kaya lang sobrang taas lang ng sinet mong goal. Sobrang taas. O balik tayo. 3 directs lang muna. Sa 3 directs, 10,000 na goal mo, mahihit mo. Kayang mahit. Bakit? Pag nahit mo, meron yung tinatawag na psychological, yung bang, pag nahit mo isang bagay kasi, sa susunod na month, may excite ka. Ano kayang pwede kong i-goal next month? Kung ako 10,000 na hit ko ngayon, kaya ko pala. Kaya ko mag-goal ng 20,000. Oh, next third month mo, na hit mo, kaya ko pala mag-goal ng 50,000. Fourth month mo, kaya ko pala mag-goal ng 80,000. Hanggang mamamalayan mo, 1 year, kaya mo palang kumita ng 100,000 pesos per month. Diba? Yun na yun. Hindi yung mag-hit ka muna ng 100,000 ngayon, 100,000, goal ko 100,000. Natapos yung February, kumita ka lang ng 30,000, malungkot ka na. Pero kung tutuusin, 30,000 yun. Pero dahil nga 100,000 yung ginol mo, sobrang laki, kahit kumita ka ng 30,000, naaapektuhan yung ating psychological. Kaya mas maganda daw, mag-ano muna dun sa kaya mo. Pero sa sunod, i-challenge mo na yung sarili mo. Times 2. Sa sunod, times 2, times 2, times 2. Okay. Sige. Paano natin makukuha yung 3 direct? Siyempre, magsiset ka ngayon. Gusto ko mag-recruit ng 3 direct. Kaya lang, paano? Paano? Ito. Nasaan na yung aking PowerPoint? Okay, nakikita niyo po ba yung nasa PowerPoint? Ayan, nakikita ko naman yung aking screen. Okay, ito yan. Makikita nyo dyan sa screen nyo, meron dyan na calendar. Meron dyan calendar. Yan, yung calendar. Okay. Sige, may calendar dyan. Ito na yon. Paano natin makukuha yung 3 direct? Goal getting na to goal getting. Nag-set ka ngayon ng goal, ng target, paano? Ito na yon. Calendar of activities ka na. Magpaplano ka na ngayon. Assuming February 2025 para realistic. Di ba? Pwede mo baguhin yan. Gawin mong January to February kasi January 25 pa bukas eh. Pero ito kasi ginawa ko para eksakto yung buwan. Okay. February 2025, starting February 1,
Anong gagawin natin? Kailangan meron kang presentation dyan na hindi bababa ng 2. Okay, kaya? Presentation, 2, kaya. Kaya ko yan. Tama? Sino pa presentan mo dyan? Ah. Sino pa presentan mo dyan? Gawa ka ng prospect list. Babalik tayo sa tinatawag na prospecting. Although ibang topic kasi yon, pero related kasi dito, papakita ko na rin, no? Mambilisan lang. Unang gagawin mo, prospecting. Oh. Babalik tayo. Kaya nga importante umattend tayo ng usap, skills training, kasi doon din siya dinidiscuss. Actually, mayroon tayong module din about sa prospecting, pero abangan nyo na lang. Okay, prospecting, na-prospect ka ngayon. Sa prospect mo, kailangan meron kang maset na 2 sa isang araw. Kaya yung 2. Number 2, inviting. Diba, in-invite mo, yung prospect mo, na prospect ka ngayon, invite mo sila sa presentation. Pwedeng sa Zoom, or webinar, or online. Pwede rin face-to-face. Pwedeng house party. Pinuntahan mo sa kanila. Pero ngayon kasi uso ngayon is Zoom. Pwede mong invite sa Zoom. Yung mga nabuboost natin sa online, pwede sa Zoom sila. Okay, number 3, ito yung presenting. Presenting. Itong nakikita nyo sa screen nyo, itong calendar natin ng February 1, presentation to. Ibig sabihin, dito sa number 3. Sa number 3 siya. Ibig sabihin, kaya. Prospects, na-prospect ka, in-invite mo, umattend sa presentation, 2 sa isang araw. Kaya? Kayang-kaya yan. Presentation. Okay. 2, Saturday. 2 lang to. Binibigyan ko lang kayo ng pinaka minimum, 2 lang. Di ba? Kaya. Yung bago, kaya ko yan. Kaya, madali lang naman talaga eh. Ang nagiging sala nagkakaproblema, yung disiplina. Darating kasi yung time, tatamarin ka. Pag wala kang pay-in, February 1, wala kang pay-in. February 2, wala kang pay-in. February 3, wala kang pay-in. February 4, 1 week, wala kang pay-in. Tatamarin ka ngayon kasi isipin mo, ay, wala pa akong income. Ay, ang hirap pala. Ang tendency ngayon, akala mo, walang nangyayari doon sa plano mo or sa activities mo. Pero huwag ka mag-alala, meron yan. Okay, Sunday, 2 ulit. Meron naman tayong mga webinar or mga Zoom presentation na schedule nyo, 2 ulit. Total of 4. Yan. May total dun sa bandang right side. Total of 4. Okay. Sige. Tuloy natin. Actually, mabilis na to. 2. After 1 week, second week to ng February, meron kang total of 14. Total of 28 na siya. 28. Okay? 2. Sige, bilisan na natin kasi parehas lang siya. 14. 2. 14. And last week, meron tayong 10. Yan. Total of 56 presentations. 56 na napresentan. So, ngayon, ang tanong, magkano? Ilan yung pay-ins? Ilan yung possible na pay-ins? Ito, based sa experience, based sa statistics, drop 0. Pag sinabi drop 0, walang 0 dyan eh. Walang 0 dyan. Di ba? Assuming yung 56, 5-0 yan. Basta i-convert lang lagi natin yung last number sa 0. Diba? Total 56, di 50. Total of 53, 50. Total of 57, 50. I-convert natin yung last digit sa 0. Kaya drop 0, ang pay-ins niyan is 5. 5 po.
Yan yung based sa statistics, drop 0, 56 presentation, 5. Sir, bakit kami nakasampo? Bakit kami nakasampo? Hindi lang kami 5. Pwede. Hindi man ibig sabihin na 56 presentation or 50 presentation, tapos 5 lang yung PE-ins. Pwedeng 10, pwedeng 20, pwedeng 15, pwedeng 2. Pero di na po bababa yan sa 2. I-assure ko sa inyo, sure, may 2 ka niyan. Pinaka-sure, 3, 4. Basta yun yung statistics, 5. Pag na-hit mo yung 5, ilan yung target mo? 3 lang eh. Tama? Meron tayong travel, LU. Pag naka-3 ka, kasama ka sa travel, libre. Bukod dun sa kinita mo, qualified ka pa sa travel. Okay? Di ba mas masaya? Okay, balik tayo dyan. Kaya lang, ang malungkot, hindi naman malungkot ha. Kaya lang, ang challenging, balik tayo dito. 2 lang ba yung in-invite mo dyan? Sa 2 presentation, 2 lang ba in-invite mo dyan? Di ba nang prospect ka? Nag-invite ka. Ilan kaya sa tingin mo ang prospect mo dyan? Bago pumasok sa webinar or sa Zoom, yung 2. Or bago napapayag mo yung 2. Ibig sabihin, estimate, meron kang 20 prospects or na-prospects or na-invite or nakausap. Nakausap, pag sinabi nakausap, hindi presentation to ha. Yung yung nagpo-form tayo. Form, alam mo yung form? Family, occupation, recreation, message, form. Di ba? Hindi man direct, pag nakita ko, uy, classmate, presentan kita ng business. Hindi man tayo ganun, di ba? Pag, uy, classmate, kumusta? Kumustahan mo na, kumusta? Kumusta na si, may asawa ka na ba? Ilan na anak mo? Saan ka ba? Nag-work ka ba? Saan ka ngayon? Di ba, form muna tayo, nagpo-form ka muna. Tapos, saka eventually, after mga ilang minutes, pwede mo na kunin yung number, di ba? Tapos, pwede mo na lang siya i-message or i-text or i-chat pala. Okay? Ngayon, 20. Dun, yung mga nasa Zoom ngayon, 20? Grabe. Di ba? Prospecting lang po yung 20. Madali lang din po yan. Ano ba yung prospecting? Nandyan yung sumakay ka sa jeep, di ba? Katabi mo, tinanong mo, anong oras na? Di ba? Anong oras na po? Siyempre, pag nagkaroon na kayo ng opening remarks, na nagkakwentuhan mo na siya, pwede ka na next magtanong, taga saan ka? Ganyan. Saan ka? Estudyante ka? Saan ka nagtatrabaho? Ganyan. Taga saan ka dito? Saan ka bababa? Di ba nag-uumpisa ka na kayo ng conversation? Ang tawag na doon, prospecting. Tapos kukunin mo yung number, kukunin mo yung pangalan, kasama siya doon sa 20 prospects na kinausap mo. Pero dapat, bago matapos yung araw, masiset mo yung 2 tao na mapa-attend mo either face-to-face, table talk, house party, or webinar or Zoom. Okay, malinaw? Malinaw, okay. Ganun lang gagawin nyo. Ngayon, pwede nyo ilagay dyan kasi sa ngayon, lalo na pag bakante yung inyong calendar, mahirap kasi bakit? Saan ako mag-uumpisa? Anong gagawin ko? Di ba? Pag February 1, alam mo na dapat na may 2 kang kausap. February 2, dapat may 2 kang kausap. Sino yung mga kausapin mo? Puntahan mo yung prospect list mo. Di ba? Kapitbahay mo, dati mong katrabaho, klase, kabats, pinsan, uncle, nagpapataya ng loto, nagpapataya ng wedding. Di ba? Marami yan. Di ba? Kaya yung sinasabi mo na 20 mahirap, madali lang po yan. Araw-araw, kailangan mo lang talaga kasing gamitin din yung social media. Pwede ka mag-post, pwede ka madami. Kung ayaw mo naman sa labas, pwede ka makipagkwentuhan, nagpagupit ka sa parlor, naglilinis ng kuko mo, nagpagasolina ka, bumili ka ng tinapay sa bake shop or bakery, bumili ka ng soft drink sa tindahan, nagpa-load ka sa tindahan, nagbayad ka ng kung ano-ano, pumunta ka ng mall, yung dicer, nakausap mo, sales lady, cashier,
Ang dami pong pwedeng i-prospect. Diba? Ano lang, di mo lang kasi alam kung ano yung una mong gagawin. Baka kasi isipin, wala kasi akong kakilala, wala kasi akong makakausap. Marami po. Marami. Okay. Ito po, ito na yan. Simple, di ba? Kaya? Kaya. Kaya yung 5, yung 3 target, makukuha mo. Ma-hit mo. Yung 3 target. Yung target mong 10,000, ma-hit mo din. And ito, gagawin nyo po ito, February, March, April, May, June, July, August. Kung wala, sabihin natin, wala nag-pay in. Sabihin natin, pinaka-worst scenario, walang nag-pay ins. Huwag ka malungkot. Bakit? Ang tawag dyan, planting stage. Nagtatanim ka pa lang. Pwede kasi yung pay-in, February, March, next month. Pwede kasi yung pay-in, April. Kasi bakit? May mga nakausap tayo, wala silang pera. Kung mag-on the spot yan, maganda. Pero lagi ba may on the spot? Bibihira, tama? No? Kaya minsan, nakausap mo ng February 1, first week ng February, pwede yan mag-pay-in, third week ng February, last week ng February, or first week ng March, or last week ng March, or last week ng April. Pero, pag hindi mo to ginawa, wala kang aasang pay-in sa February, sa March, sa April, sa June, kasi wala kang ginawa. Pero pag may tinanim ka, meron kang pay-ins. No, di mo lang ma-assure na next week na yung pay-ins. This week na yung pay-ins. Today ang pay-ins. Next month na pay-ins. Pero dapat, nandito sa kasunod, yung tinatawag nating closing. Yan. Banggitin ko na yung closing. Pero hindi tayo dito magpo-focus. No? Closing and number 5, yung tinatawag na follow-up. O, yan yung sinasabi ko kanina. Yung mga nakausap mo ng February, hindi nag-pay in. Pagdating ng March, pwede mag-pay in kung pinalo up mo. Kaya importante ito. Ito yung mapapansin nyo, ito yung 5 fingers. 5 fingers. O, sa usap, tinuturo to sa usap. Follow up, importante yung follow up. Okay, gets na? Kaya na? Kaya? Kaya. Ito pakitaan ko na kayo ng sample. Paano? Kaya ba talaga? Sige, tingnan natin. Di ba 3 lang sabi ko? 3? Yan. Ikaw yan. Ang layo ng Okay. Yung 3 mo, si A, si B, tapos sinispill mo si C. Tama? Magtatatlo na rin sila. Ito maghanap ng 3 niya. 3. Ito maghanap ng 3 niya. Maghanap ng 3 niya. Maghanap na rin yung 3. By threes. By threes. Ibig sabihin, 3. Kasi bakit? Nakaset kasi 3 direct. Ngayon, pwede bang 5 direct? Pwede. Pwede. Babaguhin mo lang. 5, 5, 5, 5. Pwede bang 4? Pwede. 4, 4, 4, 4. Ito kayong sinample natin is para ma-hit mo lang tong 10K, 3. Tama? Malinaw? Okay. Ngayon, assuming 3, gawin na lang nating 2. Tinatawag na power of 2. The power of 2. Yan, the power of 2. 2 na lang, wag ng 3. Sige, pakita natin. Magkano yung kikitain natin after 1 year? Kasi may target tayo ng Ito kasi short-term goal. Syempre meron tayong mid-term goal. After 1 year, ano yung pwede mong kitain? And 5 years, o 3 to 5 years, or 5 years pataas, long-term goal. Okay. Ano yung pwede natin kitain? Sige. Yan. Shortcut na to ha. Shortcut na to. February, isa sa left, isa sa right. 7.5. Bakit 7.5? Dalawang 3,000, isang 1.5, 7.5. Yung kinita mo, February. Okay?
Pag ginawa mo tatlo, 10,000 yan. 10,500 yan. Assuming dalawa lang ha. Pagdating ng March, yung isa sa left mo, isa sa right mo, nagtig-dalawa din. Assuming dalawa. After the end of 1 year, January ulit, next year, meron kang income na 4.6 million after 1 year. Total, 4.6 million. Magkano yung pangarap mo? Yung bahay at lupa mo? 5M, di ba? 5 million. Pwede na? Ang kagandahan, 1 year pa lang, pwede na. Kaya lang syempre, gumagastos ka dyan. Kumakain ka, namamasahe ka, minsan pinakain mo yung prospect mo, tapos yung prospect mo hindi pa nag-pay in, di ba? May mga ganun. Kaya yung 4.6 million mo, hindi yan buo. Pero ang kagandahan dyan, nakabuild ka ngayon ng network. Imagine mo sa January, next year, total of 4,000 yan na tao. 2,000 sa left, 2,000 sa right. Imagine mo may 5,000 ka. 5,000! Yung kasi baka mawala ako sa screen eh. Dito na lang. Yung sinusulat ko kasi baka mawala sa screen. 5,000 na tao. Meron ka na 5,000 after 1 year. Nagtatransact. Diba? Naglo-load. Nagre-remittance. Nagtitikiting. Nagbibills payment. Nag-i-insurance. Yung tinatawag na residual income, kumikita ka pa. Tama? Titigil ba yung mga tao na yan, yung 5,000 na yan, titigil ba sila? Hindi, kasi yung ilalim, tutuloy siya. Kasi may goal din siya eh. Pag naka-attend siya ng modules, Deepest Y, YMLM, Y Network, Y Unified, Y GPTT, Power of Dreams, goal setting, goal getting. Tapos iba pang mga topic natin, meron pa tayong, kasi kung 21, meron pa tayong 17. Tama? 17, tama. 16. 16 na modules pa. Imagine mo, yung mga umatan na isa, dalawa, umaattend na sila ng module din, patingin mo, magtitigil yan? Mag-gold din yan? Mag-gold din sila. Hanggang mag-continuous, mga anak. Kaya mapapansin mo, after 1 year, yung 10,000 na goal mo, hindi na 10,000. Pwede ka dyan nag-goal na dyan. After 1 year, 50,000 ka na a month, 20,000 ka na a month, 100,000 a month ka na. Dito sa sample natin, December, 1.5 million yan. Di ba? Power of 2 lang. January, 1.6 million yan. Paano pag February next year? 1.6 million na kasi flash out ka na kasi. 1.6 minimum maximum sa isang account. Paano kung naka 3 accounts ka? Paano kung naka 3 accounts? 2 accounts, 3 accounts, 5 accounts, 7 accounts. Di ba? Paano kung meron pa yung nakaplano kasi ng mga multiple accounts? Paano yung multiple accounts? Sa ibang topic, ibang module na po yung multiple accounts i-discuss. Okay ba? Okay? Okay ba ako? Okay ba sa inyo? Anong oras na? Wow, ang bilis ko 1 hour lang. No, pero ito, siyempre, madali ba? Siyempre hindi madali. Tinitingnan natin dyan, dalawa lang. Okay, parang andali. Tama? Kaya, pero hindi siya simple. Meron yang challenge. Challenging yan. Nandiyan yung mahirapan ka, magugutom ka, kasi wala pang pay-ins. After month of February, isa lang pay-in, dalawang pay-in. Gasino lang yung 10,000, nagugutom na yung pamilya mo, may pambayad, may juju ng kuryente, may magjuju sa anak, may babayaran, kuryente, bahay, sasakyan, di ba? Kung naguhulog kayo o kung ano mang inirentahan nyo, kapos yan, tama? Makaka-experience kayo ng challenges, syempre. Discouragement, mapanghinaan ng loob. Tama? Actually, tapos na po ako. Pero ito pa hindi pa tapos. Ito yung kumaga sa bago matapos, ito muna tayo. Yan. Sige. Yan.
If you feel like giving up, assuming 1 month, February, 2 lang o 1 lang na pay-in mo. Ang hirap, parang ang hirap. Ilan lang yung inikita ko? 10,000 lang. 3 direct lang, 10,000 lang. Nagpakapagod ako, 10,000 lang. Di ba? After 2 months, March, nakakaramdam ka na ng parang ayaw mo na tumuloy. Tama? Ang hirap pala, di ba? Naaway ka na ng asawa, ng anak, ng nanay, pinapagalitan ka na ng nanay, ng magulang, ng partner. Di ba? Wala ka ng time sa kanila. Ito yon. If you feel like giving up, number 1, this is a phase. Ano yung phase? Kumbaga, isang dadaan lang to. Para ito lang yung kumbaga sa phase 1, phase 2, phase 3. Hindi. Phase 1. Kapag dumaan ka subdivision, phase 1, phase 2, phase 3. Parang ganun din siya. Itong ibig sabihin ko ano yung nararamdaman mo ngayon, proseso kasi yan, nasa phase 1 ka lang. Nasa phase 1 ka pa lang. This is a phase. Yan. Tough times are just a phase. Di ba? Lahat doon nagkakaproblema. They don't last forever. Hindi siya pang matagalan. Life is a cycle of highs and lows. Possible ngayon, baka nahirapan ka financially, baka nasa baba ka. Tama? Pero darating yung time, iikot ang gulong, nasa ibabaw ka naman. Kaya wag ka lang daw mawawala ng pag-asa. Okay? Remember, this too shall pass. You're in the middle of the storm now. Kung ikaw may problema ngayon, lalo na sa mga may pinagdadaanan financially. But clear skies are ahead. Hold on. Kailangan mo lang kumapit. Kailangan mo lang magtiyaga, magtiis, at mag-sacrifice. Yan. Number 2. Ito, you are stronger than you think. Akala mo lang, di mo kaya. Akala mo lang, mahina ka. Pero, kaya mo pala. Malakas ka pala. Never underestimate your resilience. Ang Pinoy, lalo na mga Pinoy, talagang, lahing palaban. Lahing, kahit nadapa, bumabangon ulit. Di ba? You've survived 100% of your bad days. Inside you, there is an inner strength. Di mo lang alam. Your potential is greater than any problem. No? Akala mo lang, mahina ka. Alam mo lang, di mo alam. O akala mo lang, di mo kaya. Kaya mo pala. Sabi nga niyan, ang problema, lilipas din yan. Remember, you are stronger and more capable than you believe. Okay? Small steps, count. Sabi ko nga, kahit walang pay-in, may kinausap ka, in-Indian ka, di ba? Hindi sumipot. Sabi magpe-pay-in na, tapos hindi pa nag-pay-in. Di ba? Sabi next week, at abang ka ng abang next week, wala na, di na nagparamdam. Okay. Small steps, count. Progress is not always a leap forward. Ibig sabihin, hindi ang progress, hindi siya shortcut, hindi siya tumatalon. Hindi siya yung nandun ka na kaagad. Nandito ka pa lang, tapos nandun ka na kaagad. Walang ganon. Progress is not always a leap forward. Minsan, sometimes it's tiny, almost imperceptible steps. Yung mga maliliit lang, di ba nagalaw, pero umaabante ka. Invite, prospect, present, follow up, closing, invite, prospect, follow up, closing, present. Ganun lang, kahit pa unti-unti, di ba? Small steps, count. Each step, no matter how small, brings you closer to your goal. May goal ka, may target ka. Kahit maliit lang yung kinikita mo, okay lang yan. Basta tuloy-tuloy lang. Slow and steady can still win the race. Keep moving forward. Okay? Remember your why. Nabanggit ko na kanina. Remember your why. Kung ano yung reason, bakit mo to ginagawa?
Dapat alam mo yun. Dapat naka-establish yun sa'yo. Dapat na-identify mo yun. Ano ba yung reason mo ba't mo siya ginagawa? Kasi kung yung reason mo lang extra income, 5,000 pesos per week, 5,000 pesos per month, okay din naman. Kaya lang, paano nga kung wala nagpabook sa'yo? Paano nga kung di ka kumita masyado? Ano mangyayari? Give up ka na? Mag-ano ka na? Mag-quit ka na? Alalahanin mo lang lagi yung deepest why mo. Remember your why. Think back to the reasons why you started. Reconnect with your motivation and your goals. Failure is a stepping stone. Number 5 to. Failure is a stepping stone. Diba? It's okay to fall, but it's important to rise again. Every setback brings learning opportunities. Pagka mawala ng pag-asa, yan. Remember, every great success story involves overcoming obstacles. Keep going, your story is being written. Number 6, practice self-care. Importante daw yung alagaan natin yung ating sarili. Hindi lang yung puro ibang tao iniisip natin. Dapat, importante yung sarili natin. Kasi pag ikaw nagkasakit ka na, sino pang hataw? May sakit ka na. Self-care is essential, especially during tough times. Yan, eat nutritious food, exercise regularly, get adequate sleep, connect with loved ones, engage in activities that bring joy. And last, it's not selfish, it's survival. Your well-being matters. Number 7, it's okay to ask for help. No, hindi mo kayang ikaw lang mag-isa. Kailangan, remember, you're not alone in this journey. Reach out to friends, family, or your uplines. Open up about your struggles, seek support when you need it. Strength is not just about enduring in silence. It's also knowing when to ask for help. Fight for yourself, no matter how difficult it becomes. Never let yourself give in. Yan. After some time, your spark will eventually return. You will come out happier, healthier, and wiser. We are in this together. Okay, mga kaibigan, yan lang po. Salamat sa pag-attend and abangan nyo yung ating mga next modules, mga susunod na modules natin. Meron tayong module 5. Module 4 ngayon, module 5 next Wednesday. Meron tayong module 6, Friday, and sunod na mga modules, abangan nyo yun. Ngayon, kung halimbawa, syempre emergency, hindi kayo naka-attend ng ibang modules, uulitin naman po ito. Uulitin naman siya. Kaya pwede kayong mag-subscribe sa ating YouTube.